May sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na banggit ka, na monitor natin si Speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating Pangulong Duterte. Pwede ho ba ninyong maidetalye po ito ulit dito sa ating programa, Senator? Well, as I've said, yung aking very reliable information, nagsasabi na itong apat na kasama ko ha, klaruhin ko, itong apat na kasama ko na imbestigahan ng SEC, dalawa sa kanila ang kinausap, ang isa hindi pa personal nakausap dahil merong go-between na pinapakausap sa kanya, at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang actual na nakausap ay dalawa lang. Dalawa ang actual na nakausap. At yun nga, klaro, during all those separate instances, doon nga, inamin naman nila. Doon sa bahay ni Speaker Speaker Romualdez. Andoon si Speaker Romualdez sa yung malaking pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng yung Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman Saldico. Congressman Saldico. At saka si General De Leon at si De Leon ng NICA at si Trillanes. Nandoon silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasamahan ko. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Binaligtad nila. Ngayon, binaligtad nilang istorya na si Karamat daw ang lumapit kay De Leon para tulungan na maging chief PNP. Nakiusap daw si Karamat. Oh, sino bang lukuhin nila? Sino bang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, hintayin lang ninyo, lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis, sukang-suka na sa ginagawa nila, na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas sila ng statement na indeed, kinausap daw si Karamat. O, silang dalawa nagsabi, no? Si General De Leon at si Saldico. Nagsabi na nandun na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan. Binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging chief PNP, tulungan daw. Kahit sinong opisyal, walang opisyal na makapaggawa ng ganong katapang, no? Napapunta ka, sir, meron akong mga information na aking ibigay sa inyo laban kay President Duterte. Basta, gawin niyo kung chief PNP. Ang kapal mo naman. Na opisyal, wag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Actually, si Karamat ang unang tinawagan nila na kinunik ni si General De Leon ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siya makipag-usap, at yun nga ang dahilan, gusto makipag-usap. Gagawin ka namin chief PNP basta mag-testify ka laban kay Duterte. So gano'n ang takbo ng usapan. At si Karamat, alam niya ang ginawa niya, alam niya nga wala siyang dapat ma-testify at laban kay Duterte. Alam niya ang ginagawa niya. He held his ground. Hindi siya pumayag. And after that, hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director ng CIDG. Nung hindi siya pumayag. So ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. Ako naman nagsasalita lang ako para sa katotohanan. Ayaw ko magloko ng tao. Ayaw kong magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw ko magsinungaling. At ito sinasabi ko katotohanan. At ngayon, dinidistort nila ang katotohanan. At ayaw pa lang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na yun. Di ba? Ayaw nilang sabihin na kasama si Trillanes. Nahihiya sila na ginagamit nila si Trillanes as attack dog laban kay Duterte. Ganon sila ka-desperate na siraan ang Duterte administration. Gumamit sila ng tao na alam nilang nakataksil na tao yan
napaka-traidor na tao yan, ginamit pa rin nila. Hindi nila alam, pagdating ng panahon, sila rin ang tataksilan ni Trillanes. Hindi nila na-realize yan. Sige, gamitin niyo si Trillanes at pagdating ng araw, kayo rin ang tataksilin yan. Ayaw nila, hindi nila matanggap-tanggap. Ayaw nilang aminin na kasama si Trillanes eh. Nahihiya sila dahil talagang na makikita kung ano ang motibo behind dito sa kanilang effort na makakuha ng mga testigo laban sa amin ni Pangulong Duterte sa ICC. Ganon sila ka-desperate. At nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator, bakit daw mismong ang speaker ng Kamara at isang kongresista ay kabilang doon sa nakikipag-usap. Sino ba ang nag-utos sa kanila para dito ay magsagawa at kausapin yung mga opisyal na kasamahan po ninyo upang tumistigo nga laban po sa inyo at maging sa dating Pangulo? Kaya nga. Kung ako si Karamat, gusto kong maging si PNP, no? As they allege, as they twist the truth, as they are twisting the truth right now, pinapalabas nila ganun. Kung ako si Karamat, bakit ako doon sa Speaker of the House makikiusap na mo akong si PNP? Bakit doon ako? Bakit hindi ako direktado sa Malacanang? Doon ako makiusap. Kasi separate magkaya, independent magkaya ang legislature at saka yung Malacanang. They have may separation of powers tayo. Ang Kongreso hindi dapat makialam sa powers ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat makialam sa powers ng Kongreso. Ibig bang sabihin ngayon na yung nakaupo na si General Marbel ay appointee na ni Speaker Romualdez? Hindi na ito appointee ni Marcos? Ganun ba ang lalabas ngayon? O kung ganun ang reasoning nila? Senator, huli na lang bago ko ipasa kay Admar. Ngayon, may nakatakda yatang hearing ang Kamara hinggil nga po dito sa extrajudicial killing noong nagdaang administrasyon at maging itong pogot. Marami pa parang pinaghalo na nila, Senador, at kabilang nga sa mga imbitado, kayo at ang dating Pangulo at maging si Attorney Harry Roque. Ano ho ba ang masasabi nyo dito? As I have said, I have been consistent sa sinasabi ko, Jed, na I will respectfully decline their invitations on the grounds that I don't want to become the precedent in violating the tradition of interparliamentary courtesy between houses of Congress. Ayaw kong pumunta doon. Dahil kung ako'y simulan kong pumunta doon, wala na. That would open the floodgates na every time magkakaroon ng investigasyon ang lower house at ma-implicate ang pangalan ng isang senador, anytime nang pwedeng ibitahan, papuntahin doon sa investigasyon nila. And tingnan nyo, Admar, kaming senador, 24 lang kami. Sila, mabuti sila doon sa house. 300 plus sila. They can still perform their legislative functions kahit na merong pang absence sa kanila. Pero kami, 24 lang. Kung sige kami patawag doon, paano na mangyari? Wala nang legislative function na magampanan namin. And yan ang reasoning, no? Yan ang reasoning na ina-adapt ng US Congress kung bakit nagkakaroon ng interparliamentary courtesy. So, ganoon po ang aking rason dyan. Kung sabihin nila, takot ako sumagot sa mga issues, wala pa akong kinatakutan. Kilala niyo ako. Sasagutin ko sila dyan, pero yun lang ayaw ko i-break yung aming interparliamentary courtesy. Apo. Kung mayroon silang ebidensya laban sa akin, then they can file the case anyway.